Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayo ditong sasalusaluhan na pagkain. Walang iba ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos na pinakakailangan ng ating nag-iisang kaluluwa. Meron po tayo ditong mga aralin. Tatalakayin natin isa-isa at naway ito'y maging gabay sa ating pag-araw-araw ng pamumuhay. Ngayon po, dapat tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, sa Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 18. Sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin sa bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yan po ang dapat nating bukang bibig natin, ang papuri sa Diyos at sa ating dakilang Panginoon kung tayo man po ay may tinatanggap na pagpapala galing sa Espiritu. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pagkilig. Sa makatuwid, hindi pa pala tayo inaanyuan. Hindi pa tayo hindi pa tayo ipinaglilihi. Hindi pa tayo ipinagbubuntis o ipinanganganak. Meron na tayong tinatawag na pagtawag sa atin. Sa paanong paraan? Kasi po, sabi niya, ang katawang laman galing lang yan sa balakang ng ating Ama. Pero yung Espiritu ang inilagay ng Diyos, meron ng tinatawag na pagtatalaga. Sa makatuwid, di ba tayo may sangkap ng kaluluwa at Espiritu at katawan? Ang katawan, yan ang kinibilihi. Pero lalagyan niya ng Diyos ng buhay. Sa makatuwid bagay, Espiritu at kaluluwa na inilalagay doon sa sinapupunan ng Ina. Bago pa tayo bago, mayroon ang tinatawag na pagtawag sa atin. Bago ba itinatag ang sanglibutan? Ibig sabihin, wala pang sanglibutan, mayroon ang plano na tayo'y mabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa makatuwid, kung tayo man ay binigyan ng buhay, pagkakataon mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, kasama tayo sa pinili ng Diyos na bigyan ng pagkakataong ganasin ang buhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya mapalad tayo sa milyong-milyong sinula na nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya, kung tayo man po ay kasama sa pinili, pag-iingatan natin ang ating buhay na huwag mapahamak dahil sa sariling pagpapasya. Ano po yun? Ang pagkitil ng buhay. Dahil inuhay tayo ng Diyos, binigyan tayo ng chance, pahalagahan natin yung buhay na pinagkalit sa atin. Huwag nating tatapusin sa sarili nating maling kaparaanan ng pagpapasya. Sapagkat pinili tayo ng Diyos para mabuhay, bigyan natin ng pagpapahalaga yung pagkahirang at pagkapilit sa atin ng Diyos. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup ng tulad sa anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Kumbaga, hindi po yung
isang aksidente lang na nabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi yung biological na tinuturo lang sa atin na babae ka sa lagi naging ikaw. Hindi. Yung espiritu kasi diyan ang pinag-uukulan dito ni Apostol Pablo. Yung espiritu inilagay diyan sa buhay na nasa sinapupunan ng ina. Kaya, ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos, kung gaano tayo binigyan ng chance na mabuhay, dapat maunawaan din natin, meron din tayong pagpapahalaga sa ating kapwa. Sabi nga, sa Ecclesiastes, huwag kang magpakasamang dugha. Huwag ka naman magpakabuti. Bakit sisirain mo yung sarili? Huwag kang magpakapantas, huwag ka rin naman magpakamangmang. Sapat na ang pagkanuganon ka lang, itama lang natin ng ating buhay. Kasi kahit anong pilit natin gawin perfecto ang buhay, hindi talaga mangyayari. Dahil itong katawang laman humahatak sa atin para magkasala. Ang mahalaga, kapag meron tayong nagawa na pagkakasala, marunong tayong tumanggap ng paghingi ng tawad sa Diyos. Ito po yung importante dahil meron tayong pagkukupkup ng Diyos mula sa isang mahalagang bagay na layunin natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, kaya tayo binigyan ng buhay. Para saan? Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Kaya po, hindi po tayo pagkukulangin. Binigyan tayo ng kalayaan, umili, ng gumawa, ng mabuti o masama. Tayo po yung magpapasya. Nasaan din po kung ano yung pipiliin natin? Ang importante po doon, ang importante po doon, ano ba ang angking biyaya na taglay natin na ipinagkaloob na nung tayo magkamalay dito sa ibabaw ng sanlibutan? Ano yung biyaya na nananalaytay na sa ating mga dugo na gagampanan natin sa tamang panahon kapag tayo'y nakatalaga na sa paglilingkod sa Diyos. Sabi dito, nasa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kaniyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kaniyang biyaya. Kaya po, ang ating pagkatubos dahil po yan sa dugo ni Kristo. Kung itutuloy-tuloy mo yan dito sa dos, marami pong meaning yan. Ang sabi dyan, sa biyaya kayo'y nangaligtas hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang laman ang magmapuri. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo man po ay gumagawa ngayon ng kabutihan, hindi po yun magiging isang batayan upang tawagin tayong ligtas. Tawagin tayong pinatawad na ng Diyos ng ating mga kasalanan. Kundi, yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, katulad tayo ng isang maruming sisiklan na pinulot sa kung saan-saang lugar at nilinisan, pinatawad, at ginawang isang kasangkapang may dangal, may karapatan, at binigyan ng tungkulin upang
maging isang tagapahay, tagapagpalag ng salita ng Diyos, o tagatulong sa may karamdaman, o sa pamumuno, o ano pa man, na parte ng isang iglesia. Ang importante po doon, sabi, naunawaan natin na yung biyaya na tinanggap natin, na kaligtasan, dahil sa koneksyon natin doon sa dugo ni Kristo, ito po ang nagligtas sa atin. Sa makatuwid, kung tayo mo po ay naligtas, wala tayong partisipasyon doon. Wala tayong ambag sa kaligtasan tinanggap natin, kundi biyaya ng Diyos at tayo'y iniligtas niya. Ano yung mabubuting gawa? Ang mabubuting gawa ay resulta na lang ng kaligtasan. Kumbaga, ito na yung nakikita natin na okay, parang marunong na akong mahabag. Marunong na akong manalangin. Ibig sabihin yan, yung aral kasi, yun na yung nagtuturo sa atin. Kasama na tayo doon sa niligtas. Sa makatuwid, hindi na nananaig yung makalaman, kundi yung ibanghilyo na ang ipinamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya po dahil sa biyaya na pinasaganan niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Kaya po kung mapapansin natin, sabi nga, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Sabihin, napupunsagra yung angkin natin, katalinuhan at karunungan at kalaman dahil po doon sa biyayang taglay ng bawat isa sa atin. Nai-energize po siya na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Ibig sabihin, kung tayo man po ay naging parte ng isang sangkap ng isang iglesia, kalooban po yun ng Diyos. Naging daan lang yung karamdaman na parang nagtulak sa atin para makilala natin at masumpungan natin si Kristo sa ating buhay. Kasi po, ang pinaka-simpleng pamamaraan para makilala ng isang tao na siya'y may kahinaan, walang iba ang karamdaman. Kasi po kapag nanginginig ka na, nilalagnat ka na, kumbaga, halos isuko mo na ang yung sarili, ayaw mo nang mabuhay, pero dahil kay Kristo, siya po ang magbibigay ng buhay natin. Kasi kung pag-aralan natin, sino ba yung master na lumikha ng katawan ng tao? Walang iba ang Diyos. Ibig sabihin, siya rin na magre-repair yan. Hindi medisina. Hindi halaman gamot, kundi kinakailangan ang rekonstruksyon. Sa makatuwid, walang iba, si Kristo ang isabuhay natin. Si Kristo ang sandalan natin. Sa Kanya tayo manalig. At sigurado po niyan, kung tayo man po, hapong-hapo na, bagsak na, puno na ng kahinaan, hindi na maiwasan ang karamdaman, papunta na sa kamatayan. Yung chance na ibigay ni Kristo, huwag nating sayangin, kundi ipagkaloob natin ang lubusan ng ating buhay sa paglilingkuran sa Kanya. Ngayon, tinawag na tayo. Meron na tayong tungkulin. Ano naman ang dapat natin gawin? Sabi dito, sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nangasa sa kalamitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa sa Kanya. Sinasabi ko, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinilaganan niya tayo ng una pa
Ayon sa pasya niya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Kaya kung mapapansin natin, nagka-program na po yan. Pagdating ng panahon, yung mga tao, yung nabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, at yung mga nabuhay naman sa sangkalangitan, pagsasama-samahin po yun. Meron lang pagkakaiba. Dahil ang sa sangkalangitan, meron silang tinatawag na eternal life. Walang katapusang buhay. Dahil ang may likha, wala rin hanggan at walang pasimula. Pero ang tao, may limitasyon. Nabuhay dito, papanganak, lalaki, papunta sa kamatayan. Sa makatuwid, paano siya mapagsasama yung sangkalangitan at nandito sa sangkalupaan? Sabi nga, sa isang tulog ng kakakap, hindi mga uuna ang mga nabubuhay pa sa mga nangamatay na. Sa isang kisat mata, ang nangabubuhay ay papalitan ng ang kanilang katawan ng niluwalhating katawan. Kisat mata, split seconds. At yung nangamatay naman, sabi sa sabi sa Ezekiel 27, ang mga puto ay pagsasama-samahin at sila'y magkakaroon ng mga litid at sila'y babalutin ng laman at lalagyan ng balat at hihingihan muli ng hiningi ng buhay sa makatuwid, mabubuhay na bilang isang bagong katawan. Sa makatuwid, wala na rin hangganan. Pare-parehas na, walang hangganan. Yung nangamatay, yung nabubuhay, pati yung nasa sangkalangitan. Yan po ang mangyayari. Nakaprogram na po niya. Ayon sa ipinasya ng kanyang kalooban. Upang tayo ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, tayong nagsisiasa ng una kay Kristo. Magiging kapurihan ng Ama yung kadakilaan niya dahil sa pangyayaring ginanap niya. Pagdating ng panahon kung lahat ay nabago na at nabuhay na bilang isang walang hanggang kalagayan. Nasa Kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya po, kung mapapansin natin, ano ba ang partisipasyon ng Espiritu Santo sa ating buhay? Kumbaga, siya po yung taga-pagpaalala sa atin, siya yung taga-turo sa atin, at taga-tulong sa atin sa ating mga kahinaan. Sabi nga, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo na diyan kayo'y tinatakan. Ano man ang ang bawat lingkod o isang mananampalataya kay Kristo, meron siyang itinatak na Espiritu Santong inilagay sa ating pagkatao para maging kaagapay natin sa pagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Eh minsan, hindi natin namamalayan, yung Espiritu Santo pa lang, dapat nararamdaman natin yan. Yung presensya niya. Hindi ibig sabihin salita lang yung Espiritu Santo, kundi nararamdaman natin yung presensya niya. Kaya po ang nagtutulak sa atin upang yung mga aral o turo ni Kristo maisagawa na natin. Masunod na natin ang kanyang kalooban. Nagiging habitual na yung pagsisimba, yung pananalangin. Kung yan po ay pangkaraniwan na natin ginagawa, yan umuutot na ng Espiritu Santo para gawin natin yan. Kaya po, importante po ang Ebanghelyo.
para sa ating kaligtasan. At ang Espiritu Santong itinatak sa bawat isa sa atin. Bakit? Dahil sabi dito, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian. Hindi po pala sabihin, lahat ng pinananahanan ng Espiritu Santo at nabubuhay sa Ebanghelyo, pag-aari ng Diyos. Yan po yung tinatarget ngayon ng kalaban ng Diyos. Kaya kung tayo man dumaranas ng mga pagsubok, mga problema, kahirapan, karamdaman, sabi nga, magpasalamat tayo. Sabi nga, kung kayo may dumanas ng mga pagsubok na parang hindi pangkaraniwan, mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ibig sabihin, nandidiyan pala siya sa ating puso. Kaya tayo tinatarget ng kalaban ng Diyos. Kaya kung yan po, maayos yung relasyon natin sa Diyos, at kay Kristo, pati sa kanyang Ebanghelyo, hindi po tayo magagapit. Sabi dito, dahil dito, ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoon, Jesus, na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Eh kahit pa si Apostol Pablo, kapag nakikita niyo yung resulta na, kumbaga, yung Ebanghilyong ipinaliwanag niya at tinalakay niya, hindi nawawala sa ating pag-iisip at sa ating puso, palagi tayong idinadalangin niya na sana'y mas lalo pang tumibay, mas lalo pang managana, at maging mapagpatuloy sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa kapwa. Kaya po, kumbaga, sa isang nagtagal, hindi nasayang yung kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil, hindi lang ito sa mga taga-Efeso isinasabi niya, kundi maging sa atin, nagpapasalamat din si Apostol Pablo dahil yung aral na kanyang ibinahagi, naging isang paraan yun para manatili tayo ng ating pananalig kay Kristo. Importante po sa iyong pananampalataya. Kaya, sabi niya, walang tigil na pagpapasalamat sa pananalangin. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng kahayag ng pagkakilala sa Kanya. Kaya kung mapapansin natin, may mga bago tayong natututunan na mga aral na hindi katulad ng pangkaraniwan na palagi natin napapakinggan. Ibig sabihin, lumalago yung karunungan at kaalaman ng isang tao kapag pinananahanan siya ng Espiritu ni Kristo. Hindi lang yung nakasulat, kundi meron pang mga malalalim na kahulugan ang Ebanghelyo na para bagang sa isang nangangaral, hindi lang dahil alam mo yung inihain mo, halimbawa, putahin mo manok, hindi puro adobo. Meron pang discover na ibang putahe na mas masarap pala doon sa adobo. Parang gano'n. Kumbaga, manok pa rin. Pero yung sangkap at yung pagkakaluto, iba na. Pero iisa lang naman ang niluto. Parang gano'n. Ganon din sa aral. Yung dati na natin napapakinggan at nadadagdagan ngayon, ibig sabihin lumalagot yung pag-aaral at kaalaman ng isang tao. Kasama ng Espiritu ng karunungan at pahayag ng pagkakilala sa ating dakilang Panginoon. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Hindi ko tayo sabihin, ang puso natin meron din mata.
mata ng isang mahabagin. Ibig sabihin, ang isa kasing mahabagin, walang pinipili niya na tao na kinahahabagan. Hindi selective. Hindi lahat kinahahabagan. Lahat, kumbaga, ang mata pantay kong tumingin. Hindi yung pinipili lang yung ibigyan ng importansya. Kaya kung tayo man po ay tinawag na ng Diyos, meron tayong layunin dito. Hindi lang dahil lingkod tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, kundi mayroong improvement. Mayroong pagbabago. Sa makatuwid, kung tayo man ay member, hindi habang buhay member na nakaupo. Meron tayong taglay na kaloob na meron na tayo. Kaya mapalad kung sa mga tao na dati pa upo lang, isang pasyente, na gumaling, at ngayon, binibigyan na rin ng chance para maging bahagi ng iglesia. Nagpangaral na ng Ebanghelyo, tumutulong na rin sa may karamdaman, at meron ka pa palang angkin at karunungan, kaalaman. Maganda pala ang boses. Pinatago na. Kaloob din niya ng Diyos. Kaya huwag natin itago, kundi papurihan natin ang Diyos sa mga biyayang ipinagkalog sa atin dahil tayo kasama din sa mga naliwanagan na at nakakilala na at nasumpungan na natin sa ating sarili ang mga bagay-bagay na itinilagay na ng Diyos ng una bago pa likhain ang sanlibutan. Siguro po, hanggang dito lang at ibagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At naway anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, ipagkatiwala natin sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.